Mga kapuso, para po talakayin ang plano ng Administrasyong Duterte pagdating sa mga usaping panlipunan, makakapanayam natin ngayong umaga ang incoming Secretary ng DSWD o Department of Social Welfare and Development, UP Professor Judy Taguiwalo. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Kara. Magandang umaga sa lahat na nanonood sa show natin ngayong umaga. Okay, isa po kayo doon sa mga members of the left o yung mga tinatawag na makakaliwa na inalok po ni President Duterte na sumama sa kanyang gabinete. Ano pong masasabi ninyo dito sa gesture na ito to reach out to the left? At sabi niya, healing daw kasi ito for our country. So unang-una, kinararangal ko, nakabila ako sa kaliwa mula sa pagiging estudyante ko hanggang sa ngayon dahil naniniwala ako na ang kaliwa ay tumitindig para sa nakararami. Ang kaliwa din ay naging biktima ng maraming pang-atake at may demonization sa amin. Maraming biktima ng extrajudicial killings at maraming nakakulong. So ang gesture na ito ni President-elect Duterte ay very much welcome. Ang pagpapahayag niya na hindi hinihingi ng kaliwa, pagpapahayag niya na magkaroon ng pwesto sa kanyang gobyerno ay tama ka. Reaching out nga sa lahat na posibleng makakatulong sa kanyang administrasyon. At sa ganoon, very much welcome at nagpapasalamat ako bilang isa sa mga hinira niya sa kabinete na magkaroon ng ganitong oportunidad at ganito ring hamon. Of course, may mga ibang mga tao na hindi nakakaintindi sa idealismo ng left at sinasabi lang, naku, papasukan na ng mga komunista yung gobyerno at natatakot yung ibang mga tao. This is your chance to explain kung ano bang klaseng idealismo ang dadalhin ng mga members of the left na papasok sa gabinete ng bagong presidente. Ang sinasabi nating idealismo, ano yung tinitindigan ng kaliwa. Kasi idealismo, pwedeng tingnan na parang, wow, mga kwanyan, mga pangarap yan na hindi matutupad. I think, lapat sa lupa. Kami sa mga organisasyon ng bayan, ng makabayan, una, naniniwala kami na mayaman ang Pilipinas, pero mahirap ang mamamayan. Diba? Talagang yaman naman natin ikumpara sa ibang bansa. Pangalawa, naniniwala kami na historical at structural ang causes ng kahirapan at kailangan aralin ito. Hindi sapat na mga simptomas lamang ang i-approach. Pangatlo, ang kahirapan ay nakabatay sa malaking puwang sa pagitan ng meron at saka wala. Hindi pa usapin ang tamad ng mga Pilipino, kaya sila mahirap, ang dami nilang anak. So may ganoon kaming pagtingin. Panglima, naniniwala kami na malaking puwersa ang mga tao, lalo na yung mga manggagawa at magsasaka, para mapaunlad ang Pilipinas. Ang batayan ng pagiging masagana natin ay kay ordinaryong Juana at Pedro. Pero in concrete terms, ano po ang klaseng pagbabago ang mararamdaman ng mga tao kapag ang umupo halimbawa sa DSWD ay isang tao na makakaliwa nga? I think ang kaliwa, may hindi lang kaliwa kundi sa administrasyon ni President-elect Duterte. Okay, ano yung basis ng pagkakaisa namin ngayon? Una, anti-corruption. From the beginning, sinasabi niya, kailangan sugpuin ng corruption kasi milyon-milyon. Actually, nung Sabado, sinabi niya, 1.2 billion araw-araw ang nawawala dahil sa corruption. Di ba? Sundo tayo dan. Pangalawa, gusto niyang ihinto ng pork barrel. Ang PDAP inihinto, pero ang DAP ni President Aquino nagpapatuloy. So major source na naman ito ng pera. Pangatlo, ang earnings ng casino ay pupunta sa social services. Okay. So ito yung mga konkretong programa investment para sa social services, sa mga ospital, sa eskwelahan, sa sweldo ng mga mamamayan, lalo ng mga guro at ordinaryong kawani. Okay. Ano naman ang mga programa na ipagpapatuloy ninyo na ginawa nung nakaraang administrasyon na sa palagay ninyo ay maganda naman at ipagpapatuloy ninyo under your administration? Kara, 1 week pa lang ako, pero so nakapag-usap na po kayo ni... Hindi, humihingi ako ngayon sa kay outgoing Secretary Suliman ng ulat sa status. Siyempre yung conditional cash transfer, ano na ba ang resulta nito after mula 2010,
papalaki ng papalaki yung budget. Opo. Pangalawa, humingi ako ng ulat, ano na ba ang tulong sa naibigay doon sa mga nasalanta ng tagtuyot? Kasi 2 weeks ago, nagrally sa Iloilo yung mga mangingisda. Sabi nila, hanggang ngayon, kahit isang relief pack, hindi pa nila natatanggap. Pangatlo, anong paghahanda para sa La Nina? Sa balita kanina, nag-uumpisa na. Pang-apat, gusto ko makilala ang mga personnel ng DSWD. Ang sabi sa akin initially, may 23,000 na staffing. Pero 3,000 lang dyan ang regular. Alright. So gusto ko aralin ang kontraktualisasyon. Bakit ganito kalaganap? No? 3,000 lang regular. No? At ang even yung sa mga benefits ngayon, kasi may bagong salary standardization law na pinasa, no? Pero ang aral namin, lumaki talaga yung sa upper echelon, ang baba naman doon sa mga salary grades 1 to 10 o hanggang sa teachers nga. Gusto ko rin aralin paano ma-address ito ng pamunuan ng department tsaka ni President Duterte din. Pero ito pong 4Ps, kasi ito yung ramdam na ramdam ng nakararami ngayon. Pag sinabing DSWD, lagi nga iniisip kagad dyan yung Conditional Cash Transfer Program or yung 4Ps. Ito po ba ay ipagpapatuloy under your administration? Sabi ni President Duterte, gusto niyang ipagpatuloy. Ang sa akin naman, gusto kong aralin. Alin ba dito ngayon ang naitulong niya? No? Considering na ang laki talaga ng investment natin dyan. So gusto kong aralin ano ang naitulong na nito, ano naman ang mga problema. So we also have reports na may mga dapat beneficiaries na hindi included, na mga beneficiaries na dapat excluded na kasama. So there is still a possibility na baka hindi matuloy yung 4Ps just in case pagdating ng pagtatapos ng inyong pag-aaral ay sa tingin nyo hindi ito nakakabuti? Ang 4Ps, as it is now, i-subject sa pag-aaral. Tapos i-relate sa iba pang mga program. Sinasabi nitong poverty alleviation So kung i-address mo talaga as poverty alleviation, tingnan mo yung record, hindi naman nabawasan talagang mahihirap kara Sa Pilipinas, in terms ng statistics, hindi nababawasan. No? So you don't think it's effective? May natulungan ka na ilang sektor. No? So, kumbaga stopgap measure siya. Opo. Okay? So, in terms of relief, yes. Opo. In terms of kumbaga sabi nga safety net di ba, social protection siya. But as a poverty alleviation program, hindi naman CCT ang sagot niyan Because we're providing financial assistance to allow them to send their children to school para sa check-up. Pero yung asset reforms, magkaroon ng lupa, magkaroon ng trabaho, ito yung gusto kong matingnan in coordination with the other agencies, Department of Labor, paano ba ang CCT in relation sa Department of Labor, Department of Agrarian Reform, Department of Education, tsaka Department of Health. So pwede siyang i-modify or pwede rin totally a new program that would address poverty better? I think so. Ganon ang direction, review, di ba? Review. At again, ang gustong aralin natin, sino talaga ang nagbe-benefit. Kasi kung mahihirap nagbe-benefit, why not, di ba? So I need to hold consultations with various sectors. I need to look at the evaluation being undertaken now, no? As well as conduct my own evaluation of the program. Alright. Bukod sa pagiging social worker, kayo rin po ay kilalang advocate ng feminism. In fact, sa UP, Center for Women's Studies, kayo po ang pinuno nito. Ngayon po, medyo nagiging issue po ngayon yung sexual harassment, in light of yung mga issue na lumabas on catcalling. Kayo po as a feminist and a long-time professor of women's studies, ano po ang view ninyo tungkol dito? Public record naman yan. May award nga ako sa UP Alumni Association na Outstanding Alumni for Women's Equality and Gender Empowerment. Yes. So talagang sa punto yung public record ko, tumatayo ako para sa karapatan ng kababaihan, tumatayo ako laban sa pang-abuso sa kababaihan. So alam niya ni President Duterte. In fact, when I was still director ng UP Center for Women's Studies, I visited ang Davao City to look at the projects for women. Yeah. So nakita ko yon, may daycare para sa mga empleyado, may breastfeeding nook para sa mga nanay, hindi sa airport kasi airport usual na yan, sa bus stop.
at ang kaniyang women's correctional. So in terms ng actual programs and projects niya sa Davao City, malinaw Okay. na pro-women siya. In terms ngayon ng actuations niya, dahil member nga ako ng kabinete, I have to talk to him and have an exchange about this, hindi ba? Pero sa akin malinaw eh. Lahat na klase ng pang-abuso sa kababaihan ay hindi katanggap-tanggap. Do you think that he went overboard, that it's uncalled for, yung nangyari na catcalling? You think this was sexual? I don't know if he went overboard. I don't know him. So, I actually I didn't realize na nangyari yon. Only, I was there during the press conference. Ah, you were there. I was there, but Okay. I didn't notice it. Kasi gabing-gabi na yun eh. So, later on ko na lang nalaman. Did he go overboard? Well, I don't know him. Kasi hindi ko alam kung ano yung normal for him. But I think, yun ang sabi ko. Sabi nga ni Senator Pia Cayetano, unacceptable. I agree with her. But it is something that we have to relay to him personally. Kung ano man ang pagtingin namin. Not to use the public platform to call out the new president. Bago pa lang siya eh. Hindi pa nga siya presidente. So, in flux pa tayo. Sabi niya nga magme-metamorphose pa siya. So, we look forward to that metamorphosis na included ang mga bagay na tinitindigan natin bilang mga babae. Okay. Nasabi niyo po kanina na marami po sa inyong mga miyembro, including you, ay nakaranas ng nakulong, lalo na nung panahon ng Marcos years, kayo nakulong, may mga iba na extrajudicial killings, yung ganyan. Si President-elect Duterte po, ngayon pa lang, isa sa mga issue na ibinabato sa kanya ngayon, itong sinasabi nga niya na pwedeng patayin or pwedeng arestuhin, yung magbibigay siya ng pabuya doon sa mga makakahuli ng mga drug lords, drug pusher. Of course, some people, some human rights advocates are saying na baka this could lead to extrajudicial killings. Kayo po personally, ano po ang palagay ninyo dito sa call na ito? President-elect Duterte, we have so many lawyers sa cabinet, including the incoming Secretary of Justice Aguirre. So I think yung principle na due process is going to be upheld, di ba? Kung ano man ang violations, kung magkaroon ng extrajudicial killings, I think alam mo kung saan ako titindig, di ba? All my life has been dedicated essentially for justice, social justice, and human rights. So tinitingnan natin na ang intensyon na mawala ang kriminalidad, mawala ang droga, mawala ang corruption ay hindi sa exchange ng mga kalayaan at karapatan na pinagbuhusan na natin ng buhay sa nakaraang mga taon, lalo na sa panahon ng diktadura. But will you call him out kung dito sa ganitong statement na... Kara, I have just been appointed as secretary, okay? I think we have to respect the fact that ngayon, alter ego ako ng president. If people expect me to, call him out publicly, sa Mindiola, may understanding naman ako na may pagbabago sa relasyon ko sa uupong presidente. Pero saying that doesn't mean na I'm going to dilute my positioning or I'm going to throw away my principles. Hindi naman ako tumanda para itapo na aking prinsipyo dahil magkaroon lang ng pwesto. Right. I don't think so. And earlier on, nabasa ko na meron na rin po kayong statement na pagtutol dito sa pagbibigay ng state burial o pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani dahil kayo ay talagang lumaban at nakulong kayo at naging biktima kayo nung Marcos era. Of course, alam naman natin na taliwas ito doon sa pananaw ng ating incoming president. Okay, yeah. Nasabi ko na yun. Sabihin talagang pagtingin ko hindi bayani si Marcos. Ngayon kung saan siya ilibing ay itutulan ko kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani, di ba? Napaabot ko na rin ito. At siguro sapat na yon. Kung magkaroon man kami ng differences dyan, sabi ko nga, hindi yan sapat
para mawala ang mga basic namin na pagkakaisa, kaugnay ng pagserbisyo sa mamamayan. Alright. Ito pong issue ng mga batang lansangan. Kasi ngayon, nagsasagawa po ng curfew na right now para sa mga batang lansangan. Tapos, ang pinapapanagot na ngayon ay yung kanilang mga magulang. Kayo po ay isang-ayon kayo dito sa ganitong klaseng Okay, panukala po, napanood sir? ko yung interview nyo kay outgoing Dinky Soliman. So ang reiterate niya lang naman, ano na yung policies, anong programs for street children. So I'm going to continue that for the moment and look into it. Tapos siyempre, ang sa usapin ng relasyon ng magulang at mga anak, kailangan ayusin natin. Ayaw natin ang gamitin na makriminalize ito hanggat maari, hindi maayos sa isang paraan na persuasive. Right. And recently po ay bumisita po kayo sa mga lumad. Tama po Oo. ba? Can you elaborate on this? At ano po ang The magiging day programa niyo para the day sa kanila? after na in-announce ni President-elect Duterte na miyembro kami ng cabinet, I was in Davao, ang flight ko sa gabi pa, I asked the people in Davao if I could visit the Lumads kasi galing sila sa UP noon eh. Right. Nagkaroon sila ng kampuhan doon na winelcome ni Chancellor Mike Tan. So it was an opportunity for me, given na designated na ako, to ask them sa bago kong role, ano ba ang naitulong na sa kanila ng departamento, ano yung maari pang maitulong. At klaro naman ang sinasabi nila eh. Gusto na nila umuwi. Gusto na nila bumalik sa kanilang lupang ninuno. At kung may hihingin man sila, konting baon daw kasi wala pa silang itatanim. Pinakita rin nila na kahit sa ganyan yung sitwasyon, may mga school sila doon ngayon sa loob eh. So, sa akin, ang laki talaga ng impact na naman sa akin, yung kanilang determinasyon na pangalagaan ang kanilang kultura, ang kanilang lupa. At I think they would be happy dun sa announcement ni President-elect Duterte na ayaw niya ng corporate mining. Kasi pagtingin nila, yun ang dahilan eh. Isa sa mga dahilan bakit namimilitarize yung kanilang komunidad dahil ang yaman ng kanilang lupa sa mga minerals. Okay. I know this is premature to ask kasi kakapasok nyo nga lang po. Pero ano po ang dapat abangan ng publiko sa DSWD ngayon na isang katulad nyo po na propesor at feminista at galing po sa makakaliwa ang magiging pinuno ng DSWD? Okay. So sabi ko naman, ang persona ko tatlo eh. Movement person ako. Apo. Professional ako na social work ang aking profession at galing ako sa academe. Tatlong combination nito. Ang sa akin ngayon, sabi ko pa lang, ang gagabay sa akin na prinsipyo ay maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating mamamayan. Maagap. Kasi nga ito nga no, yung sa Yolanda, sa Pablo, ito ngayon sa drought, kailangan pa ba magbarikada ang mga magsasaka para magkaroon ng tulong ang gobyerno? Mapagkalinga, kasi kahit na overwork talaga mga social workers natin at hazardous ang mga areas, we need to understand na tayo nga ang frontliners eh. No? So sisikapin na maipaabot sa kanila na ang gobyernong ito ay gobyernong mapagkalinga sa kanila. Pangalawa, patas na pagtrato sa mga komunidad. Diba? Ayaw natin na itong komunidad na ito, malapit, tawag nga sa kanila, malapit sa kusina, sa Bacolod, malapit sa luwag. Diba? Sa sandok. So, gusto natin patas na pagtrato. Pangatlo, yun nga, ang mga personnel ng department ay dapat makaranas ng job security. So yun ang anti-contractualization naman ng isa pang stand ni President Duterte. So I hope magagawa namin yan sa departamento. And with that, maraming salamat and good luck po sa inyo. For 6 years, kayo po ang magiging DSWD Secretary. Good luck po. Maraming trabaho po yon. I'm very, very sure. Mga kapuso, incoming DSWD Secretary, Professor Judy Tagiwalo. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat Maraming po. salamat.